day of this month with the thematic Building Strong Relationships. Amen. Na-miss natin ang isa't isa, kaya naman nagkumustahan. Because Amen. we are building strong relationship. Pero mamaya na itutuloy ang ating chikahan. Amen. Amen. So, the title of the message today is Nurturing the Most Intimate of Relationships, or Nurturing the Best of Relationships. Ano kaya yan? Amen? Okay, so ang ating scripture ay nakuha sa Psalms 91 verse 1 to 4. May I request everyone to please stand up to honor the words. Let us all together read the scripture. 1, 2, 3, go. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Let us pray. Yes, O God, salamat Panginoon for this day, O Lord God. Thank you for your message, O Lord God. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Hallelujah. And as an empty vessel, O God. Empty me from my own wisdom, O God. Hallelujah. Tubaran mo ako, Panginoon, na kung ano mang meron ako, O Lord God. Balutin mo ako ng iyong banal na spirito, O Lord. Grant us a godly wisdom that is coming from you, O God, to understand your message today, and not only to understand but to apply in our daily living, O God. Whatever your words today, O God, whatever your message, O Lord, may have power to change our lives, O Lord, into Christ's likeness, O Lord God. Hallelujah. Remind us, O God, what is the most important in our life. Thank you, Lord, and may the congregation experience your very presence today. All the blessings, the gifts that you have prepared for them, Panginoon, today, may they receive it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong po. Amen. I know itong verse na to ay very familiar sa ating lahat. This Psalms 91 and Psalms 93 nagiging malapit sa puso ko during the pandemic. Diba? Nangyari pa ang pandemic bago ko siya naunawa ang lubos. Amen. Bakit? Psalms 91. Basahin mong lahat yon, lahat nandun, pangako ng Panginoon. Amen. Ano mang pinagdadaanan mo, if you have intimate relationship with the Lord, with your Creator, you will be at peace, even in the midst of trials. Amen? Amen. So the objectives of this message today is to have a relationship, intimacy with our Father God by encapsulating ourselves by His presence. Amen? Amen. Wala tayong magiging intimate relationship kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Katulad ng earthly Father natin. Kung sino man dito ang close sa tatay at hindi nasaktan ng mahiwalay, hindi totoong close sa tatay. Amen. Yung anak at tatay na gusto ay laging magkasama. Amen. The next objective is to learn how to be person of God's own heart by having an understanding of the secret place. Itong secret place na to ay matatagpuan lamang ng isang believer
follower of Christ, disciple of Christ, na talaga namang holy, talaga namang nagsisik. Yung katulad ng inawit natin kanina, who really is desperate to be in the presence of God Amen. through prayers. Amen? Amen. So, sa umagang ito, ang Bible character na ating pag-uusapan today is none other than King David. Ang Psalms po ay book of Psalms, like book of songs made by King David. Amen. Sino dito ang makata? Makata. Makata. Amen. Makata. Yung tipong ako may pagka. Amen. Out of the abundance of my heart, lumalabas sa bibig. Ako, na-a-apply ko paggawa ng mga tula, mga simple words na rhymes, kung ano yung nilalaman ng puso ko, pag nag-overflow yun nakakabuo ako ng isang tula. Amen. Kung nandito kayo nung last year's Pastor's Appreciation, amen. So anyway, nakabuo tayo ng tula na gift natin kay Pastor Alvin. Yun yung nilalaman ng aking puso. Si King David, ganun siya. Amen. Abundant yung kanyang pagpupuri sa Panginoon, yung kanyang pasasalamat sa Panginoon, yung pagiging humble sa Panginoon. Kaya niya nagawa itong Psalms, itong mga awit para sa Panginoon. Diba sa Sela, madalas ang command ng worship leader is sing a new song to the Lord. Sing a new song, ibig sabihin, paano mo ba pinasasalamatan ng Panginoon? Paano mo ba pinapupurihan ng Panginoon? Yun yung lalabas sa bibig mo. Yung aawitan mo ang Panginoon out of the abundance of your heart. Amen? Yun ang nilalaman dapat ang Sela. Amen? Amen. So, King David, almost every believer kilala si King David. Amen? The champion and the king of Israel, who killed the giant Goliath and became the king of this country, of this nation. Amen? He started as an unassuming career. 13 years old lang siya, a little boy. Amen? Bunso sa anak ni Jesse. Jesse. Wala. So, bunso sa anak ni Jesse na hindi, parang hindi pinapansin. Amen? Kasi mga kapatid niya, mga matitikas, matitipuno, mga gwapo, ganyan. Siya, humble, shepherd. Amen? Lagi lang pinapapastol. Not knowing that yung kanyang pagiging shepherd ay ipiniprepare na siya ng Lord. God is preparing him to be a leader, to be a shepherd of a kingdom. Amen? So yung puso niya sa mga tupa, amen, yung compassion niya sa mga tupa, yung pag-ibig niya sa mga tupa, amen, na kahit nasa bunganga na siya ng leon, kukunin niya yun with that courage and strength. Amen. Babawiin niya talaga yan at papatayin yung leon na nanakit doon sa alaga niya. Amen. At sa atin, tinuturo sa atin, amen, ganun dapat yung ating compassion sa mga tupa. Amen. And una, ako sa mga tinuturuan sa mensahe. Amen? Amen. I must admit na madami akong pagkukulang. Amen? Amen. Madami akong pagkukulang sa mga entrusted souls. Amen? Kung minsan nagiging selfish and kung minsan
nakakalimutan na mag-pray. Amen. Bakit pa tayo napapagod? Ang nakikita na lang natin ay yung mga task. Yes, we are so active. We're so active in ministry, in fulfilling the task. Pero yung pinaka-importante, kuminsan, nakakaligtaan natin. Yung pagiging intimate natin sa ating Panginoon. Amen. And so David, back to David, wala siyang ibang armas, kundi yung tirador at stone. Amen. And perhaps his pen and his notebook, nagjo-journal. Amen. Kasi meron siya laging intimate time, moment time with God. Habang siya'y nagpapastol, habang siya'y nangangalaga ng mga tupa, meron siyang time na manalangin sa Panginoon. Meron siyang time na makipag-usap sa Panginoon. Kaya naman, nagkaroon siya ng skills to kill a lion or a predator in one shot. Amen. And among those brothers, among those children of Jesse, amen, na hindi naman hinarap kay Samuel, siya yung pinili. Bakit? Because he has a heart for God. David ay tinaguri ang a man after God's own heart. Bakit? Kasi wala siyang ibang inisip, wala siyang ibang hinangad, kundi ang mapapurihan, maparangalan ang ating Panginoon. Ang kanyang Panginoon na tayo. Amen? Amen. So sabi dito, a secret place is a private place alone with God. Kayo po ba, tayo po ba ay may secret place? Amen. Amen. Pero secret lang. We should have. Please. So hindi na ba secret ngayon? Kasi nasabi mo. Please. Secret place doon mo ginagawa, pwede doon mo ginagawa yung devotion mo, para lang ipasa ito sa SOL or yung personal devotion mo talaga. Kasi walang istorbo. Amen? Doon nagre-reveal ang Panginoon. Doon ano man tawag doon? Doon nagmamanifest ang presence ng Holy Spirit. Amen? Yes, the secret place where the Holy Spirit speaks, dreams are revealed, and healing takes place. Amen? Kung minsan pa yung mga ministers, kahit nasa malayo, kapag nag-pray sila intimately sa Panginoon, yung prayer nila for the other people, yung intercessory prayer nila for other people, natutugon yun. Amen? In your secret place, in your quiet moment, in your moment with God, tinutugon, dinidinig na lahat ng iyong panalangin, ng iyong mga dahilan. Amen? And doon sa secret place na yon, hindi lang yon basta-basta. Amen? Doon mo mararanasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Ang presensya mo, ang presensya ng Lord sa'yo. Actually, the Holy Spirit is always there. God's presence is always there. It is us who is having barrier. Amen? Nakaka-create tayo, nakakagawa tayo ng barrier para hindi tayo makapasok sa presensya ng banal na Spirit. Amen? But if you have this heart open to God, magkakaroon kayo ng secret place with God, moment alone with God. Huwag ka naman tago, huwag na sabihin, Lord, kaya ko pa. No. Sabi ng Lord, bigay mo lahat sa akin.
Surrender everything to me. Sabi ng Lord. Amen? Next. This is the time and place where you go and spend quality moment alone with God. Yun, sabi ko na po kanina. Mabilis lang ang mensahe nito. Amen? Quiet moment, a secret place with time. It is the time and place for God alone. For you to praise and worship Him. For you to pray. For you to ask forgiveness. For you to honor Him. Amen? For you to utter gratitude sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi po ako galit. Amen? Alam yung punong-puno ng pasasalamat ang puso mo. Amen? Tapos andun ka sa kwarto mo, walang ibang makakarinig sa'yo, kulang na lang sumigaw ka. Well, pwede kang sumigaw para sa Lord. Amen? Yun yung ninanais ng Lord para sa atin. Mga kapatid, we may be, yun nga katulad ng sinabi ko kanina, very active in our ministry. We may be very effective. Actually, yun, nakikita ng mga tao yung ability mo, na nagagawa mo yung task mo. Amen? Sa ministry or even in your workplace. Pero kapatid, kung walang presence of God, kung wala kang intimate relationship with God, kung wala kang quiet moment sa Panginoon, hindi nag-glorify ang Diyos sa achievements. Amen? Iba pa rin kapag ikaw ay may intimate relationship with the Lord. Kapag may intimate moment with God. Kasi lahat ng achievements, lahat ng success, ibibigay niya sa'yo, and you are being peaceful. Amen? Mag-glow ka pa nga. Amen? Yung masasabi nilang, kahit na marami kang pinagdadaanan, nakikita pa rin nilang nakangiti ka. Amen. Gumaganda ka pa rin. Kahit na kung tutuusin, kung ikukwento mo, yung mga pinagdadaanan mo, hindi sila maniniwala sa'yo. Bakit? Yung kagandahan, yung ningning ng Panginoon ang nakikita nila Amen. sa'yo. Amen? Amen. So in dwelling in the secret place is not an occasional visit. It is dapat intentional. Hindi yan occasional, dapat everyday, dapat intentional. Intentional. Amen? Amen. Yung katulad kanina sabi, yung pakiramdam mo ay you are lost without God. Amen? Dapat yun yung ninanais mo palagi. Amen? Na meron kang nararamdamang kahungkagan kapag hindi ka nagkaroon ng moment na gano'n. Amen? Intentional dapat ang magkaroon ng time sa secret place. Amen. Amen? In prayer. Amen? Hallelujah. And yun nga, lahat tayo tinuturoan. Amen. We are not perfect, but we are loved by God. Amen. Because we are here at this very moment reminding God is reminding us to have an intimate moment with Him. Amen. Amen. Me, myself, the past few weeks. Kaya naman, talaga pag nagbigay ang Lord ng mensahe para sa lahat yan. Amen? Amen. Kapag nandito at narinig mo ang mensaheng ito, para sa iyo to. Amen. And para sa nag-preach. Amen? So, ang sabi dito, abiding under the shadow.
The shadow of the Almighty speaks about the umbrella of God's divine protection. Kumbaga, may bubong ka na, pinroteksyonan ka na ng Lord. You are under God's protection. And everything, you are under God's protection, guidance, provisions, amen, which would give you a feeling of well-being and confidence in the unseen God. Kasi nararamdaman mo, nararanasan mo na kompleto ka na because God is there for you. Amen? Yung kahit pagod ka na, kahit kung minsan hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo, but if you have intimate moment with God, you know that God is always providing for you. Amen? Amen. Praise God. Ang hope pinagpala. Amen? For transparency na, ang kaban ng hope sapat-sapat. Amen? But God is faithful to His promise. Sabi niya, so, kumilos kayo and I will provide. Thank you sa mga nag-sponsor ng Carabel. Amen. Amen? Thank you sa mga Praise ate. God. God's provision nandoon. Why? Because we know we are all under the shadow of the Almighty. Amen? Amen. Amen ba kayo doon? Amen ba kayo doon? Amen. So, andoon yung confidence mo, kahit na kung minsan, alam mo, ilang araw pa bago magsahod. Amen? This is for provision. Amen? And sometimes, kung minsan, pag nakita mo yung sitwasyon mo, yung circumstances na kinaroroonan mo, if you have intimate relationship with God, if you have intimate moment with God, you know and you have confidence na hindi ka niya pababayaan. Amen? Madadaba ka, oo, pero hindi niya hahayaang malulugmok ka. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. And kung minsan, maraming naninira sa'yo, maraming nagsasabi ng mga negatives sa'yo. Amen. But if you have, once again, intimate relationship with God, you know yourself, you know your God, kung minsan hindi mo na kailangan i-defend ang sarili mo. Amen. Because God will speak for you. Amen. God will reveal everything. Amen. 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 Praise God. So, paalala din, no? Paalala din. Kahit ano pang sabihin nila. Walang alisan, walang iwanan. Amen. Amen. Walang susuko. Amen. Amen? Amen. Wala. Walang susuko. Amen. Wala kayo sama-sama. Okay. So, introduction pa lang pala yan. Kaka-conclusion na yun. So, 18 minutes. you want to have effective ministry. Amen? Amen. Sabi dito, effective ministry and success in life is the fruit of the secret place. Business, busy in the kingdom but missing the secret place. Ito yung sinasabi ko kanina. You are so busy with your ministry. Yes, nagagawa mo lahat ng task. Yes, nagagawa mo lahat ng inutos ni Pastor. What about your intimate moment with God? Nangyari na po ba sa atin yun? Yung lahat, we are so busy, nagawa natin yung trabaho natin sa workplace, nagawa natin yung pinagawa ni Pastor, nagawa natin yung pinagawa ni Ate Mabs. Nag-pray po ba tayo? Amen. So, sabi dito, the Lord is not impressed by what we do, but in what we are. Hindi siya nalulugod sa kung ano ang kaya nating gawin, kundi kung ano yung nilalaman ng ating mga
puso. Pero kasi, di ba, kung minsan this will go parallelly. Amen? Who we are, what we are, magkakaroon ng magandang produkto yan. Amen? Magpo-produce din yan ng kung ano yung kakayahan natin. Amen? But to those people na ang hinahangad ay yung glory, self-glory, yun yung nakakaligtaan nyo sa Panginoon. Amen. Pero tayo bilang mga Kristiyano, amen, product ng ating kakayahan, product ng ating pagiging intimate sa ating Panginoon, yung ating mga kakayahan. 25 minutes. Amen? 90 minutes po ba? Amen. So let us nurturing the secret place moment. How to nurture the secret place. Amen? Realize that your source could be found only in the secret place. Sabi doon sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Always remember that everything we need comes from God. Amen? Wala tayong kakayanan, wala tayong pera, wala tayong trabaho kung hindi tayo binigyan ng Lord. Amen? Ma'am. Ang sabi dyan, be grateful for everything He provides. Be grateful, ibig sabihin, we should have time to pray for gratitude. Hindi lang pray for supplication. Amen? Dapat lahat. Kung ano yung binigay sa atin, pasasalamat. Kung yung papuri, kung nakakahingi ka, dapat nakakapagpasalamat ka din. Amen? Have confidence to come into His presence. So yun, if you have intimate relationship with God, you have confidence na makapasok sa presensya niya. Amen? If you really know yourself in the eyes of God, if you really know your God, like King David, amen? Kilala niya ang Diyos nga. Amen? So he is very confident na lahat mapagtatagumpayan niya. Amen? And very humble. Amen? Next, revolutionize your day-to-day relationship. Revolution. Di ba sa sasakyan? Revolution. Accelerate. Amen? Paandarin mo. Ignite. Paigtingin mo. Amen? To be more intimate with the Lord. So, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Yan na yung pangako ng Lord kapag ikaw ay nakabalik sa Kanya. Amen? If you make the Lord your refuge and your fortress, He is your strength. Amen? If you really entrust everything to Him, you are protected. Amen? Protected meaning hindi absence of trials, absence of circumstances, absence of struggles and hardships. Amen? Amen. But you have confidence na in the midst of these trials, and nandun ang Lord, pinapalakas ka, pinapatatag ka, preparing you for the best blessings na ibibigay niya. Amen? Kasi yung mga pinagdadaanan mo, yan yung process ng Lord sa'yo for you to handle those blessings wisely na padating. Amen? Kasi kapag hindi ka nag-training, katulad yan ng mga sundalo, kapag hindi ka nag-training at sasabak ka kaagad sa gera, kahit pa high-tech ang mga armas mo, wala, casualty ka.
kasi wala kang training na pinuntahan. Amen? Mm. So to develop your confidence in God daily, you have to revolutionize your day-to-day relationship with Him. Amen. Amen. Katulad ng sinabi kanina, hindi yun occasional. Amen. Intentional, everyday. Amen. Hindi ito basta-basta. Hindi yun kapag ka may kailangan ka lang. Hindi yung kapag ka may hinihingi ka lang. Amen. Hindi kapag may ipinagpapasalamat ka lang. Even to the down state of your life. All the more dapat na mag-seek ka sa presence ng Lord. Amen? Hindi yung Lord, nung pinagdadaanan ako, tsaka na ako lapit sa'yo. May ibang ganun. Amen. Wag muna. Nung bago lang ako, pangatlo yata. Pangatlong Friday ko after ko ma-invite sa church. Sabi ko dun sa pastor niya, tsaka na po, pinagdadaanan lang. Hindi pala dapat Magkukulong ganun. muna sa kwarto. Hindi pala dapat ganun kasi kapag ka nagmukmuk ka, mas lalo kang lalo rin sa taras. Yan, ilapit mo kay Lord. Amen. Next. Sabi niya, another promise, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler, protection. Amen. Na-imagine niyo yung pag-care ng isang inahin sa mga nakay? Inalagaan. Diba? Kino-comfort. Lalo na kapag may ulan, diba? Talagang nakagana siya sa mga... Kino-comfort nila. Amen. Ganon ang Lord sa atin. Amen. Ganon ang gusto ng Lord, ganon ang gustong gawin ng Lord sa atin. If and only if we are drawing near to Him. Amen? Yes, So amen. take refuge in God's presence in the secret place more often. More often. Hindi yan occasional. Amen? Hindi kung gusto mo lang. Hindi kung nasasaktan ka lang. Hindi kung masaya ka lang. Always. Dapat. Amen? It does not have to be long but more frequent. Katumbas din ito nung pray unceasingly. Amen? It does not have to be long. Pero may mga napapanood ako ng mga Korean, grabe sila manalangin. Maiksi ang 5 hours. Diba na basta? Maiksi ang 5 hours talaga sa kanila pag naman nanalangin sila. Meron parang sa Taiwan din. Amen. Taiwan. Sa tayo, mahaba na ang 10 minutes. 5 minutes? 5 hours? It's okay. Kasi kapag nadidevelop mo naman yan, humahaba eh. Kapag nadidevelop mo yung intimate relationship mo with the Lord, with the Holy Spirit, habang nananalangin ka, magre-remind ang Holy Spirit sa iyo kung ano pa yung papanalangin mo. So hindi sa atin nasa proseso tayo, amen. Una, manalangin ka, baka 5 minutes lang, mahaba na. Pagsunod, kapag ka sensitive ka na sa Holy Spirit, hahaba na. Amen. Ako naranasan ko 1 hour, pinakamahaba. Pero pagkatapos ko manalangin, marami pa pala akong hindi nasasabi. So yun. It does not need to be long, but more frequent. Amen? Next. Bumaba. O, di ba? Nag-question na. Sabi kasi yung sina. Pwede pumasok yung conclusion. Pwede natin close here. Sige.